Eto na, ang aksyon. Pinasasagot na po ng Office of the Ombudsman si Sara Duterte, Vice President, at ang kanyang mga kasamahan na kinasuhan ng napakaraming kaso. Graft in corruption, bribery, okay, plunder, at iba pa. Lahat po ay may kaugnayan sa paggamit ng pera ng Office of the Vice President at Department of Education. Pati yung may falsification pa. Falsification of public document. Falsification kasi yung pag-release ng pondo na gumamit ng mga kung sino-sinong pangalan na hindi naman tao, kasama yan. By the way, para sa inyong kaalaman, more or less, itong kaso na article of impeachment, betrayal of public trust, yan po ay nasa Senado na. Pero siyempre, baka sasabihin ng iba, puro lang naman politika, puro lang paninira, bakit hindi nyo kasuhan sa korte? Ay, ito na. Papunta na ng korte kasi nasa ombudsman na. Okay? At lahat ay may kaugnayan sa pera, paggamit ng pera, at pagiging vice president ng bansa. Kung iisa-isahin natin yung kaso, malulula po kayo. Ito yung mga bagong kaso na kanyang kinakaharap. Iba pa ho yung kasong inciting to sedition, yung kasong pananakot dahil sa kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo kasi mayroong inutusan, di ba? First Lady at saka kay Speaker at iba pang mga kinakaharap sa DOJ. Itong sa Ombudsman, ito kaya ho, iba itong sa Ombudsman. Alam nyo, yung ini-appoint ni Duterte, former President Duterte na si Martires, mag-i-expired na po ang kanyang kapangyarihan as Ombudsman by July 27. Next month. Malapit na. One day before yung SONA, expired na siya. Kasi yung tempo ng Ombudsman, 7 years yan. Kahit na sinong presidente, kung sino nag-appoint yan, 7 years bago matapos yan. Matatapos na po next month ang kapangyarihan ni Ombudsman Martires. Matatanggal na yan. So maglalagay na ng bagong Ombudsman ang under President Marcos Jr. At dyan, hopefully lalong uusod at mapapabilis ang mga kaso na kinakaharap. Mabibigat po yun. Bribery, diba? Panunuhol, graft in corruption, falsification, plunder, ang bibigat niyan. Laban sa isang public official, laban sa pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan. Hindi biro yan. So yan yung parte ng rule of law. Yung impeachment kasi na-impeach niya siya sa Kongreso, itatrial na lang sa Senado. Sa Senado naman, ano man ang mangyari doon, wala namang pagkakakulong si Sara dyan. Kung conviction na makuha niya, siya po ay matatanggal lang at ban siya sa lahat ng public office. Pero yung sa korte, mabigat yun. Pag umusod yun, napatunayan. May pagkakulong yun ng matagal. Kasi yung plunder, pag may probable cause, automatic, huhulihin yun eh. Yun po yung plunder law. Pag na mayroong probable cause nakita ang ombudsman nadala sa sandigan bayan, arestuhan yan. Hindi pwedeng hindi arestuhin kapag mayroong warrant of arrest. Yun. Habang may trial, nakakulong kapag plunder. So, ano man ang mangyari sa impeachment trial, merong mabigat na kinakaharap si Sara patungo sa korte. At yan ay hindi maiiwasan. Kaya nga tama yung sinabi ni Amy Marcos na maraming kaso. Para nagpapaawa. Tama na, ang daming kaso ni Sara. Hindi naman kasalanan ng gobyerno kung bakit siya kinasuhan. Dahil ang gobyerno, ipinatutupad lang ang batas. Yan ang trabaho ng Executive Department. Ipatupad ang batas na ginawa ng Kongreso at Senado. No one is above the law, kahit na Vice President pa yan, kahit sino. So yung sinasabi ni Amy, napakaraming kaso, sino bang may kasalanan? Bakit siya kinasuhan? Kung tama ba niyang ginamit yung pera at naipaliwanag niya ng maayos sa Kongreso yung kanyang pera at yung pera sa DepEd, hindi siya makakasuhan. Kaso hindi niya naipaliwanag Nagtataray pa So ano ngayon? Magpapalit ng ombudsman. Kung ngayon hanggang July 27, maaari kakampi pa niya yung ombudsman na appointed ni Digong Duterte. Pero mag-i-expire na Sa ayaw at sa gusto ni Martires, wala na siya pagdating ng July 27. Ayan ang sinasabi natin. Rule of law. Okay? So ano yung masasabi dyan? Gugulong ang kaso sa impeachment
gugulong, tatakbo ang kaso sa ombudsman patungo ng korte against Vice President. Okay? Sunod na ating pag-usapan, ito naman, ayaw ko na sana itong talakayan, pero ito, paninindigan po ng Malacanang, ng gobyerno, na handang-handa na sila sa kung anong dapat gawin kay Harry Roque. Kasi nga siya ay wanted na. Siya ay may warrant of arrest, ayaw sumuko, pero sobra pa rin yung mga sinasabi. Puro batikos ang ginagawa sa social media against government, Philippine government. Kaya ho, pagka siya ay na-reject na talaga yung asylum, na-cancel yung kanyang pasaporte, yun ang paghahanda ng pamahalaan. Hulihin siya through Interpol. I-deport siya rito at kanyang ipakulong dahil merong siyang warrant of arrest, qualified human trafficking, non-bailable offense. Ayan po ang sinasabi ni Secretary Remulla at ni Undersecretary Claire Castro. Handa na ang pamahalaan against Roque o para kay Roque. Sunod na ating pag-usapan, ito good news muna. Yung pong K-12 program, ayaw na rin ni Pangulong Marcos at ayaw na rin ni Secretary Angara. Hindi lang ho kagad-agad tapusin, maputol, kasi nasa batas po yung K-12 na merong 2 taon para sa high school, di ba? Kasi hindi po naging epektibo dito sa Pilipinas ang K-12. Dahil yung graduate ng high school, hindi naman hukunin ng mga private company para makapagtrabaho. Ang hinahanap pa rin ng mga private company, college graduate. So, walang epekto ang K-12. Hindi katulad sa Amerika, Canada at iba pa mga bansa. Ang graduate ng K-12, tinatanggap na makapagtrabaho sa mga private company doon. Hindi kailangan ng college graduate sa kanila. Kinukuha nila. Okay, nakakapagtrabaho. Dito, walang kumukuha. Dahil gusto ng company, college graduate. So may problema. Kaya sayang yung panahon, sayang yung pera. Kaya gusto ng Pangulo itigil na. Kaya lang nasa batas. Kaya sigurado, baka dito sa darating na 20 Congress, i-amend or alisin na yung batas tungkol sa K-12. Kaya magandang balita ito sa mga bata. Alam kong ayaw nila ng K-12. Ayaw din ng mga magulang kasi 2 taong dagdag yan. So pag nawala yan, babalik na tayo sa dati. Yung 6 years sa elementary, 4 years sa high school, tapos 3 years sa kolehiyo. Palagi ko mas okay yun. Mas effective yun sa kultura ng Pinoy. Kultura ng business community at ng mga kapwa nating mga kababayang gusto magtrabaho. Pero yung desisyon ng Pangulo na ito'y itigil na, baguhin na, suportahan natin, palagay ko mas maganda. Wala talagang nangyari. Sa ilang taon na may K-12, wala hong nagkaroon ng maraming trabaho graduate ng high school. So, sana ho ma-amend yung batas. Yan ang magandang balita. Mga misis, mga parents, mga estudyanteng iritang-irita sa K-12. Yan na po. Yung sinabi ng Pangulong ayaw na, kailangan ang kasunod dyan, i-abolish yung batas para bumalik tayo sa dating sistema. Parang gano'n. Yan. Okay ba sa inyo? Please like and share, subscribe and follow kung hindi pa.